Kung mahal mo talaga ako, sasama ka sa akin. Sige na, Ana. Magtahanan na tayong dalawa. Alam ko na mahal mo talaga ako. Kaya lang, baka kapag nahuli tayo ni tatay na umalis, lagot tayong pareho eh. Huwag ka mag-alala. Sa oras na papatay kita, ako mismo magdadala ng katawan mo sa iyong ama. Nang ibang bansa ako para sa aking pangarap. Gusto ko po kasi na bago ako magkaroon ng pamilya, may sarili na akong lupa at bahay. Natupad ko naman yon, kaya lang ang babaeng pakakasalan ko ay namatay sa isang trahedya. Napilitan akong umuwi sa baryo ng Biliran para makita kahit sa huling pagkakataon ang kanyang labi. Wasak ang katawan ng kasintahan ko, kagaya ng pagkawasak ng aking puso dahil sa nangyari sa kanya. Magandang araw po sa inyo, Miss Soledad. Lalong-lalo na sa lahat ng mga listeners nyo. Ang pagkamatay ng aking nobya ay siyang tumulak sa akin na magsagawa ng sarili kong investigasyon at nalaman kong ang masamang nilalang na gumawa nun ay malakas ang kapit sa gobyerno. Ako nga po pala si Ares at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kuya Ares, simula nung dumating kayo kanina, hindi ba kayo kumakain? Baka mamaya malipasan kayo ng gutom. May masama pang mangyari sa inyo. Sa tuwing pinagmamasdan ko ang labi ng ate mo, hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas. Paano yun nangyari sa kanya? Bakit gano'n na lang ang kalunos-lunos na nangyari sa kapatid mo? Hindi ko rin alam eh. Kung ano ba talagang nangyari sa kanya. Nang gabing yun, bago siya mamatay, nagpaalam lang sa akin na bibili lang siya ng suka. Tapos, ayun, di na siya bumalik. Hinanap ko siya at nakita ko na lang yung katawan niya na nakasabit sa puno. Wala nang buhay. Sugatan at duguan. Eh ano naman ang sinabi ng mga taga-barangay sa nangyari? Wala man lang bang investigasyon na ginawa? Nireport na namin to sa bayan. Si Sir Gilbert nga na pulis ang humawak ng kaso. Ayon sa kanya, ginagawa daw nila ang lahat ng makakaya nila para matukoy kung sinong pumatay sa kapatid ko. Hindi ko mapapatawad ang kriminal na yon. Kapag akong nakahuli sa kanya, higit pa sa ginawa niya sa nobya ko ang gagawin ko sa kanya. Hindi ako papayag na hindi mabibigyan ng hustisyang pagkamatay niya. Ikakasal na sana kami sa susunod na taon. Nakanda na ang lahat pero sinira ng hayop na yon ang pangarap ko. Nauunawaan ko pa yung nararamdaman niyo, kuya. Kung alam niyo lang po kung gaano ko sinisisi ang sarili ko dahil sa nangyari. Eh, kung ako na lang saan bumili ng gabing yun, baka ako pa yung namatay, hindi siya eh. Ano ka ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may kagustuhan sa nangyari. Ang may kasalanan dito ay yung pumatay. Napaka-unfair naman kung malaya siyang gumagala dito habang tayo nagluluksa sa nangyari sa ate mo. Sana nga po talaga mabigyan ni Sir Gilbert ng hustisya yung pagkamatay ng kapatid ko. Wala na po akong ibang hiling kundi ang mahuling pumatay sa kanya. Habang nag-uusap kaming dalawa, namataan naman ako ni Mang Dado. Kapitbahay namin siya. Mabait siyang matanda at isa siya sa sumisigaw ng hustisya para sa aking nobya. Ares, galing pa ako sa palayan. Hindi ko alam na ngayon na araw pa lang dating mo. Sana man lang nagsabi ka para mahandaan kita na kahit kaunting manok na adobo. Nagluto na nga kami ng manok pero hindi po siya kumakain hanggang ngayon eh. Mang Dado, pasensya na po. Paano ba kasi humantong sa ganito ang sitwasyon ng buhay namin? Bakit si Abby pa? Ang dami naman dyan pwedeng patayin eh. Bakit yung nobya ko pa? Hindi ko rin alam kung sino ang may kagagawa nito. Isang linggo na siyang nakaratay dyan pero hanggang ngayon wala pa rin lead ang mga pulis kung sino ang pumatay. Bakit ba napakabagal ng investigasyon na yan? Ang sabi ng mga pulis, walang naiwan na bakas kaya nahihirapan silang matukoy kung sino nga ba talaga ang kriminal.
Ang mahalaga kumikilo sila. Ang mabuti pa kumain ka na muna. Baka ikaw ang sumunod kay Abby kapag patuloy kang gumaganyan. Hindi mo na siya mahahanapan ng hustisya kung may masamang mangyayari sa'yo. Alam niyo bang nakabili na ako ng bahay at lupa sa kabilang baryo? Hindi alam ni Abby ang tungkol doon. Bala ko sana siyang sorpresahin pagkatapos ng kasal namin pero wala na siya. Talagang masakit. Parang mga anak ko silang mga magkakapatid pero binago ng mamamatay tao na yun ang tadhana ng buhay ninyo. Pagpakatatag ka. Hindi ka pwedeng magpatalo sa lungkot. Huwag kang magpapadaig dahil baka ikalugmok mo yan. Sabi nga po nila doon, baka hindi raw po tao ang pumatay kay Ate Abby, kundi mabangis na hayop. Parang nilapa po kasing katawan niya. Marami sugat at kalmot, tapos may mga kagat pa. Kahit ano pa yan, hahanapin ko ang hayop na killer na yan. At ipaparanas ko sa kanya ang ginawa niya kay Abby. Kanyan nga, Ares. Magpakatatag ka sa buhay. Sa iisang baryo lang kami nakatira ng nobya ko at naging magkaibigan kami noon hanggang sa nahulog ako sa kanya. Ang nobya ko ay wife material. Siyang dapat na inaalagaan, pinoprotektahan at minamahal. Pero dahil malayo ako, hindi ko nagagawa ng maayos ang mga bagay na yon. Nang mag-umaga, libing na ni Abby. Napuno ng lungkot ang buong sementeryo. Puro iyakan ang nagaganap. Alam kong kahit ibuhos ko pa ang lahat ng luha ko, hindi ko na may babalik ang kanyang buhay. Nang matapos ang libing, nakipag-usap ako sa ibang kaanak ni Abby. Isa sa dumalo sa kanyang libing ay ang tiyahin nitong si Ate Berta. Ares, patawarin mo kami kung wala kaming nagawa sa sinapit ni Abby. Nagulat na lang kami sa nangyari sa kanya. Opo, nauunawaan ko po. Wala kayong kasalanan kaya hindi niyo po kailangan humingi ng tawad. Sigurado ako na halimaw ang may kagagawa ng nangyari. Pakiusap. Kung hindi kayang lutasin ng mga pulis ang kasong ito, gumawa ka naman ng paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Abby. Opo, gagawin ko po yun. Hindi na ako babalik ng ibang bansa hanggat hindi ko nalalaman kung sino o ano ang pumatay sa kanya. Mamaya kapag wala ng tao, pupunta ako sa police station para makausap ang pulis na may hawak ng kaso niya. Mag-iingat ka sa pulis na yon, ha? Medyo mabagsik kasi yon. Walang awa kung magsalita. May pagkamayabang. Ako na pong bahala doon. Nang magsiuwian na ang mga tao, kinausap ko si Paulo para sa naisip kong planong gagawin. Bala kong hanapin ang sinumang pumatay sa nobya ko. Hahanapin ko siya para patayin. Sumang-ayon naman sa akin si Paulo hanggang sa sinabihan niya akong humingi ng tulong kay Mang Dado. Sigurado ako na tutulungan tayo ni Mang Dado sa plano mo. Ayoko kasi na baka matakot ang matanda lalo na pulis ang makakalaban natin kapag kumilos tayo. Kung may makakaalam sa gagawin ko, magagalit ang mga pulis eh. Kilala niyo naman si Mang Dado eh. Magpagkakatiwalaan naman siya. Ako na pong bahala magsabi sa kanya kung nahihiya po kayo. Sige, ganito na lang. Puntahan na lang natin siya sa bahay niya. Malapit lang naman dito, di ba? Tapos pagkatapos natin siya makausap, diretso na ako sa presinto. Po? Ano naman po gagawin niyo ron? May tatanong lang ako sa kanila. Pinuntahan namin si Mang Dado sa kanyang bahay. Nadatna namin siyang nagsisibak ng kahoy. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at nakipag-usap sa amin. Ares, Paulo, may kailangan ba kayo? Mang Dado, may hingin po sana akong pabor. Plano ko pong gumawa ng hakbang upang mahuli ang pumatay sa nobya ko. Kaya kami nandito para sana kung gusto nyo kaming tulungan, magawa nyo po. Kaya lang delikado kapag may nakaalam ng plano ko. Tutulong ako hanggat kaya ko. Pero mahigpit na nagbili ng mga pulis na huwag na mangialam sa mga ganitong kaso ng mga tao. Sila lang daw ang gagawa ng paraan para ma-resolve ang ganitong pangyayari. Wala akong tiwala sa mga pulis na yan eh.
Napagkasunduan namin ni Paolo, nagagawa kami ng sarili naming investigasyon. Sige. Pero kaunting ingat lang, Ares, ha? Kailangan maski ang pulis ay walang makaalam sa plano mo. Makikipagtulungan ako sa inyo. Sabihin niyo lang kung ano ang may tutulong ko. Sa ngayon, wala pa po akong naiisip. Kakausapin ko muna ang pulis para malaman ko kung anong unang hakbang ang gagawin ko. Natuwa naman ako na handang tumulong si Mang Dado sa akin. Dumiretso ako sa police station at isang matabang pulis ang humarap sa akin. Tinanong ko sa kanya kung sino si Gilbert De Asis at mabilis niya namang itinuro sa akin ang opisina ng taong yon. Pinapasok niya ako sa loob at doon na kami nagkita ng pulis. Ano kailangan mo? Sir, magandang araw po. Pasensya na po sa abala pero Talagang nakakaabala ka. Sabihin mo na sa akin kung anong kailangan mo. Marami pa akong gagawin. ganito po kasi yun eh. Ako po yung nobyo ng babaeng pinatay na si Abby. Itatanong ko lang po sana kung may lead na po kayo sa pagkamatay niya. Sa tingin mo ba ganun kadali ang lahat? Mahirap pa kasong iniimbestigahan ko. At hindi lang ang nobya mo ang nabiktima. Naghihintay lang naman kayo kaya huwag kayong mag-atubili. May ginagawa po ba kayo? Kasi kung meron, hindi babagal ng ganito ang usad ng kaso. Nasa probinsya lang po tayo, hindi syudad. Walang ibang makakarating sa baryo na to kundi ang mga tao mula sa kabilang baryo lang. Imposibleng hindi nyo talaga alam kung sino pumatay. O baka naman mamaya may tinatakpan kayo. Alam mo iho, maganda ang mood ko ngayon kaya huwag mo akong uumpisahan. Umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Kung hindi nyo kaya ang trabaho ninyo, ako na lang ang gagawa. Akong maghahanap ng hustisya para sa nobya ko. O sige, gawin mo. Pabilibin mo ako sa tapang at galing mo. Ngumisi sa akin ang pulis na naging dahilan para mainis pa ako ng sobra sa kanya. Binagsak ko ang pintuan ng kanyang opisina nang paalis na ako. Pagkabalik ko sa baryo, nakita ko ang mga taong nagtutumpukan. Naroon sila Mang Dado, Aling Palesya at Ate Berta. Nakinig ako sa kanilang pinag-uusapan na mukhang napakaseryosong bagay. Kahit sino mahihirapan talagang lutasin ang ganitong problema. Lalo na't hindi naman tao, hayop ang pumapatay. Mahirap pero kung may determinadong tao na gustong malaman ang totoo, matutuklasan niya. Wala tayong magagawa dahil hindi natin alam kung totoo ba talagang ang mga pulis ang kakampi natin o problema rin natin sila. Kahit tumulong pa sila, wala rin naman silang laban sa mga aswang eh. Kung mayroon silang magagawa, edi sana noon pa. Tingnan mo nga yung nangyayari ngayon, mas lalo pang lumalala ang pagpatay sa mga kababaihan. Ilang aswang na ang napatay ng mga albularyong dayo. Pero tila hindi sila nauubos. Hanggang ngayon marami pa rin sila. Hanggat may kinakain silang tao, hindi talaga mauubos ang lahi ng mga lintik na aswang na yan. Kung sino pa itong walang laban, yung pang pinapatay. Naawa talaga ako sa sinapit ni Abby. Karumal-dumal ang ginawa ng aswang na hayop na yun sa katawan niya. Hindi ako makapagsalita ng mga oras na yon. Hanggat hindi pa nila ako nakikita, kagad akong umalis. Hinintay kong makauwi si Mang Dado. Tinanong ko kung totoo nga ang kanilang napag-usapan. Paano mo nalaman ang napag-usapan namin? Narinig ko po mismo. Hindi nila ako makapagsalita kanina dahil sa tingin ko, may dahilan kung kaya hindi nyo sinasabi sa akin ng totoo. Gayong naririnig ko po mismo, pwede ko po bang malaman kung ano ang totoong napag-usapan ninyo? Narinig mo na kaya wala nagdahilan para itago sa'yo. Ganito kasi, Anares. Lahat kami dito may duda na aswang ang pumapatay sa baryo. Sa totoo lang, hindi lang si Abby ang namatay. Parang siyang unang biktima. Kung totoo po yan, bakit wala po kayong ginagawa para maprotektahan ang baryo na to laban sa mga nilalang na yun? At anong magagawa na matanda kagaya ko? Hindi ko nga kaya maglakad na matagal eh. Ang dapat na gumagawa ng solusyon ay
Kayo mga lalaki na may lakas pa. Hindi kagaya ko. Ano naman po patunay ninyo na aswang nga talagang may kagagawan nito? May nakakita na ba nung aswang na yon? Oh, may ilan na nakakita. Hindi namin sinabi sa iyo kagad dahil ayaw ko mabigla ka. Alam ko na hindi ka maniniwala. Alam kong may aswang sa mundo, pero hindi ko lubos maisip na merong ganoon sa aming baryo. Lumaki ako sa lugar ng biliran pero hindi ko naman alam na merong aswang. 15 anyos akong umalis sa baryo at 9 na taon akong hindi nakauwi. Pero hindi ko inaasahan na ito ang sasalubong sa akin. Gulat, sakit at galit. Nang magtakip silim na umuwi na ako sa bahay at kasama ko ron si Paulo. Nagpapahinga na ako sa kwarto nang maramdaman kong may sumusubok na magbukas ng bintana. Nasira ang bintana at pumasok ang malaking itim na aso. Paulo! Halika dito sa kwarto ko. Magdala ka ng itak. Pinasok ako ng aswang. Akala mo siguro matatakot ako sa'yo ha? Kung totoo nga na may aswang at ikaw yun. Nagkakamali ka ng sinalakay ngayong gabi. Papatayin kita! Kuya Aris! Ano? Hindi! Aswang! Aswang! Ito po itak! Saluhin nyo! Akin na! Kunting ingat lang po kuya! Mukhang gusto ko niyo lapain eh! Ayan na po siya! Naku! Nagahanda na umatake sa inyo! Sige lang aswang, lumapit ka rito! Subukan mo at maputol yung ulo mo! Lapit! Sinalakay ako ng malaking aso kaya natumba ako sa sahig. Sinubukan kong tagain, ngunit laking gulat ko na hindi tinabla ng talim ang balat niya. Nakalmot niya ako. Akma niyang kakagatin ako sa leeg pero hinawakan ko ang kanyang leeg para maitaas yun. Tumulo ang laway nito sa mukha ko. Nakakadiri dahil sobrang baho. Umalis ka kay Kuya Aris! Ay, Diyos ko, salamat na lang talaga naisipan mo kumuha ng asin. Tinuro po kasi yun ni Mang Dadoy. Kapag daw po nakakita ako ng kakaibang nilalang na mapupula ang mga mata at naglalaway, ibig sabihin aswang daw po yun. Takot sila sa asin. Kita-kita ko nga na natatakot siya. Pero parang hindi siya ganung nasasaktan ha. Kung gugustuhin nung aso, mukhang kayang labanan ng katawan niya yung asin eh. Natatakot po siguro kasi may nakaalam na nandito siya ngayon at nananalakay. Minsan nga po malaking pusa yung nakikita ko. Tapos nananalakay din. Minsan nga rin po baboy ramoy. Paliwanag ni Mang Dado, kaya raw ng aswang na magpalit ng iba't ibang anyo. Kung ang aso na yun ang pumatay sa ate mo, gagantihan ko siya. Lalo na gaganti din ako sa mga ginawa niya sa akin ngayon. Tingnan mo, ang dami kong kalmot dahil sa kanya. Ang tigas din ng balat niya. Hindi siya tinatabla ng talim ng itak. Pagkatapos kong gamutin ang sugat ko, inayos ko ang bintana at bumalik sa pagtulog. Tumabi na rin sa akin si Paulo para mabantayan namin ang isa't isa. Hanggang sa kalagitnaan ng tulog ko, nagising ako habang humihingal. Kaharap ko si Paulo habang nakatingin sa akin na nag-aalala ang mukha. Kuya, ayos lang po ba kayo? Napanaginipan niyo po ba yung aso na kumakalmot sa inyo kanina? Hindi. Nananaginip ako tungkol sa isang nilalang. Nilalang na maitim ang balat. Basta hindi ko maaninag yung mukha niya eh. Sinasaktan niya ako at sinasabi niya sa akin na huwag ako makialam. Huwag makialam? Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin nun eh. Galit na galit silang sinasaktan ako. Posibleng ang nilalang na yun at ang aso sumalakay sa inyo ay iisa lang. Kuya, kailangan natin itong ipagbigay alam sa mga tao. Kailangan makita nila na kinalmo tayo ng aso para magdoble ingat ang lahat. Karamihan ba naman po sa mga tao dito, hindi naniniwala sa aswang. Marami din naman po kasi ang di nakakaranas na sinalakay sila at pinakitaan ng aswang eh. Tama.
Dapat alam ng mga tao ang mga nangyayari. Ang pangit ng nilalang na yun. Para kahit papaano makapagbigay tayo ng babala. Kung sino man siya, hindi ako natatakot sa kanya. Kahit isa pa siyang aswang, may kahinaan din ang mga nilalang na yan. Pagsapit ng umaga, una naming sinabihan sa nangyari ay si Mang Dado. Magkapit-bahay lang kami kaya nagulat ang matanda na hindi niya alam ang mga nangyari kagabi. Bakit hindi ko naririnig ang ingay ninyo kagabi? Hindi naman po kasi sobrang ingay. Mahina lang tibo kasi yung kilos ng aswang na yun. Kahit nga ako, hindi ko alam na baka matagal na palang nagmamanman yung hayop na yun. Yung pagsubok niya pang bagbukas, parang nag-iingat rin para hindi maramdaman. Mabuti na lang, hindi pa ako tulog. Paano yung mga sugat mo? Nagamot mo na ba yan? Naku, Diyos ko, napuruan ka na ng husto, Ares. Sa susunod maglagay kayo ng asin at bawang sa kahit saang parte ng bahay ninyo. Baka mamaya ikaw na ang isusunod ng halimaw na yon. Hindi naman po ako natatakot. Nabigla lang talaga ako sa nangyari kagabi. Noong una, hindi ko talaga alam na may aswang talaga. Pero dahil sa nangyari kagabi, napagtanto ko na totoo nga. May halimaw dito sa baryo at kung mahina lang ang isang tao, talagang mapapatay siya. Una pala, malakas na kutob ko na walang ibang pumatay sa kasintahan mo kundi ang halimaw na yon. Gagawin ko talaga ang lahat para mapatay siya, kahit sa anong paraan. Alam kong kaya mo. Ano ba ang plano mo ngayon? Ngayon na ba tayo magsisimula sa balak mong paghahanap sa pumatay kay Abi? Gusto kong tulungan niyo ako pero huwag na muna tayong kumilos ngayon. Ang aso na yon ay isang tao lang din na nagiging anyong aswang. Kailangan kong malaman kung sino siya. At nang malaya ako siyang mapatay habang anyong tao pa siya. Kung tutuusin, mas gusto ko sanang ako na lang ang kikilos para mag-imbestiga. Marami akong ginagawa na hindi alam ni Mang Dado at Paulo. Dumating sa puntong nakausap ko si Aling Palesya. May naikwento ang matandang babae sa akin tungkol sa pulis na siyang may hawak sa kaso ni Abi. Sa totoo lang, Aris, naiisip ko lang na kayata hindi kumikilos ang pulis na yun dahil isa siya sa dahilan ng pagkamatay ng mga kababaihan dito. Babaero po ba siya? Oo, alam kong may aswang dito. Alam ko rin na ang aswang ay may kakayahang mag-anyong hayop para makapatay. Pero naiisip ko lang din, hindi kaya tao lang talaga ang pumatay kay Abi at kaya ginano ng katawan para mapagkamalang ang pumatay ay mga halimaw. Ano? Paano niyo naman po nasabi yung mga bagay na yan? Minsan ko na kasing nakita na kausap ni Abi si Sir Gilbert, yung pulis. Tapos sinundan ko, dinala ng pulis si Abi sa kakahuyan. Nakita ko na para silang nagtatalo. May nakakaalam po ba ng bagay na to bukod sa inyo at saka sa akin? Wala, takot din naman akong magkwento sa iba dahil makarating nga kay Gilbert. Mabagsik ang taong yun at handang pumatay kapag sinira ang pangalan niya. Mas mainam na rin po na walang nakakaalam. Kung ano man po ang napag-usapan natin, mas maganda na huwag niyo na pong sabihin sa iba. Wala ka bang balak sabihin kay Paulo at Dado? Huwag na po. Tumutulong naman po sila pero mas mabuting ako na lang nakakaalam ng mga bagay na to. Delikado kasi kung kumalat Baka balikan kayo. Tumango naman sa akin si Aling Palesya. Pagkasapit ng gabi, naisipan kong manmanan ang kilos ng pulis. Sinama ko si Paulo kaya nagtataka naman ng binatilyo sa ginagawa ko. Nakita namin na pumasok ang pulis sa bahay aliwan. Kaya sumunod kami. Binantayan namin ang kanyang mga kilos at nagpanggap din akong customer. Kuya Aris, ano po ginagawa niyo? Bakit natin binabantayan si Sir Gilbert? Basta, pagpanggap ka lang dyan na umiinom saka iwasan mong lumingon sa kinaroroonan niya. Ako nang bahala magbantay sa kilos niya. Natatakot ako sa ginagawa natin. Alam niyo po, matalinong tao yan.
Baka mamaya barilin tayo kapag nalaman niya binabantayan natin siya. Tingnan mo siya oh. Sadya talagang mahilig siya sa mga babae. Kapag nalaman ko talaga na siya pumatay sa ate mo, yung baril niya mismo ang ipapatay ko sa kanya. Kuya, delikado po kalaban si Sir Gilbert. Hindi niyo po siya kilala. Kung yung iba ayaw pumalag sa kanya, pues ako, papalag ako. Hindi niya maaaring gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang pulis para manakit at pumatay. Dito ka lang. Pupunta lang ako dun sa dulo. Tigo, ang dami na pong mga lasing oh. Huwag niyo naman po ko iwan dito, baka mamaya mapagtripan nila ako eh. Hindi yan. Basta huwag ka lang titingin sa mata ng mga lasing. Walang nagawa si Aris nang iwan ko siya doon. Kinikilala ko ang mga mukha ng kasamahan ni Sir Gilbert. Hanggang sa hindi sinasadyang may nabangga akong isang babae. Natumba siya sa sahig, ngunit hindi naman yun napansin ng nakararami. Tinulungan ko siyang makatayo at humingi ako ng pasensya sa kanya. Sorry, hindi kita napansin. E paano kung saan ka kasi nakatingin? Di bale na, mo na ayos lang. Bayarang babae ka rin ba? May nagmamayari na ba sa'yo? Ha? Ano? Ang sabi ko kung bayarang babae ka. Mukha ba akong bayaran? Hindi ako pumunta dito sa Aliwan para maghanap ng customer, no? Nandito ako para sunduin yung tatay ko. Tatay mo? Oh, ayun siya oh. Gilbert yung pangalan, siya yung tatay ko. Sandali. Pwede ba tayo mag-usap? Bakit naman ako makikipag-usap hindi naman kita kilala? Ako si Aris. Hindi ako masamang tao ha. Gusto ko lang sana makipagkaibigan sa'yo. Eh kaya lang kailangan ko nang sunduin kasi yung... Mamaya na. Kita mo naman na mukhang nagsasaya pa yung tatay mo eh. Sige na. Usap muna tayo. Sige. Napalingon pa ang babae sa kinroroonan ng kanyang ama. Maamo ang mukha ng dalaga. Mabait tingnan. Pero siguro nag-alang-alang talaga siya sa akin. Kaya ganun siyang magsalita. Pero para siyang diwata. Hindi rin siya mapakali kapag nakatitig ako sa kanya. Pwede bang wag mo naman akong titigan ng ganyan kasi nakakailang eh. Ano bang pangalan mo? Ako si Hana. Nice to meet you, Hana. At saka nga pala, bakit kailangan mo sunduin yung tatay mo rito? Hindi na yan bata. Nagagalit ba yung nanay mo? Kailangan ko talaga siyang sunduin kada gabi. Saka wala na akong nanay. Kaya pala ang lakas mong babae ng tatay mo, ano? Hindi naman babaero ang tatay ko eh. Sadyang pala kaibigan lang talaga siya sa mga babae. Talaga lang may itatanong lang sana ako. Kakauwi ko lang galing ibang bansa eh. Normal lang bang namamatay ang mga babae dito sa baryo? Hindi ko alam yung mga bagay na yun eh. Sandali lang may ipapakita ako sa'yo. Tignan mo tong mga kalmot sa dibdib ko. Kagabi kasi, sinalakay ako ng isang malaking aso. Sa bintana dumaan. Maraming nagsasabi na aswang raw yun. Hindi ko nga alam kung maniniwala ba ako o hindi eh. Maniwala ka na lang. Sige na, maiwan na kita. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay Aliwan. Hindi na niya nilapitan ang tatay niya. Malakas ang kutob ko na may alam din si Hana kung ano ang totoong nangyayari sa baryo. Kailangan ko pa siyang kaibiganin para marami akong impormasyong makuha, lalo na at pulis ang kanyang ama. Biglang may tumapik sa balikat ko. Ikinagulat ko naman yun. Si Paulo pala. Natatakot na nakatingin sa akin at hinila ko palabas ng Aliwan. Oh, Paulo, bakit? Ano meron? Hindi mo dapat kinausap yung babaeng yun. Hindi siya yung tipo ng babae na dapat mo kaibiganin. Bakit? Mukha namang mabait si Hana. Hindi sila mabait. Itsura niya lang mabait pero hindi yung kanyang pagkatao. Sabihin mo nga yung totoo. Ano ba talagang meron? Alam ko na may gusto kong sabihin eh. Si Mang Dado na lang ang kausapin niyo bukas ng umaga.
Siya nang tanungin ninyo tungkol sa mag-amang yan. Ano? Hindi ko maunawaan si Paolo, pero sa sinasabi niya, isa lang ang naiintindihan ko. May iba pang lihim ang mag-ama. Halos hindi ako makapaghintay na sumapit ang umaga para malaman ko ang totoo. Hanggang sumikat ang araw. Nang magising ako, doon ako agad dumiretso sa bahay ng matandang lalaki. Gulat na gulat ito nang makitang maaga akong dumalaw. Magkape ka rito, Aris. Mukhang palaki ang pangangailangan mo sa akin kaya maaga kang naparito, ano? Dediretsuhin ko na po kayo. Nalaman ko na may anak na babae pala si Sir Gilbert. Nakita kami kagabi sa bahay Aliwan. Sinundan namin yung pulis at hindi ko sinasadyang makilala ko rin siya doon. Kaso ayaw ni Paolo na makipagkaibigan ako sa kanya eh. Tinatanong ko naman si Paolo kung bakit pero ayaw niyang magsalita. Ang sabi niya, kayo na raw po ang magsasabi sa akin. Oo na, sige na. Dito sa baryo, walang ibang pinaghihinalaan na pumapatay kundi yung pulis. Hindi lang yon. May mga haka-haka rin na siyang aswang. Posibleng ang pulis din ang pumatay sa nobya mo. Ano? Teka, pero bakit hindi niyo po sinasabi sa akin ang lahat? Ang akala ko po ba gusto niyo akong tulungan? Pero bakit parang pinagtatakpan niyo pa yung taong yun? Hindi ko pinagtatakpan. Natatakot lang ako na may makaalam sa ginagawa mo. Akala mo ba wala siyang mga bantay sa baryong ito? Gusto ko lang mag-ingat ka, Aris. Isang maling kilos mo lang patay ka kagad sa mga taong yan. Kahit marilin ka pa niya sa harap ng maraming tao, walang tutulong sa'yo. Talaga bang walang kahinaan ng pulis na yan? Sa tingin ko, wala. Dalawa kapit niya, sa gobyerno at sa mga lahi ng aswang. Alam ko na. Tatrabahuin ko na lang yung anak niya para lalong masira yung taong yan. Sigurado ka ba talaga sa papasukin mong yan? Oo, sigurado ako. Pero bago ko gawin yun, kailangan makita ko muna yung totoong pagkatao ng hayop ng pulis na yun. Maaari kong gamitin yung anak niya laban sa kanya sa oras ng laban. Alam kong hindi sang-ayon si Mang Dado sa plano ko. Pero wala rin man siyang magagawa para pigilan ako. Nang araw na yon, nalaman ko kung saan ang bahay nila. Dumalaw ako sa kanila. Alam ko rin na wala doon ang ama niyang pulis dahil nasa trabaho ito. Nagulat si Hana nang makita niya ako sa labas ng gate nila. Ares, anong ginagawa mo dito? Gusto ko sanang umakyat ang ligaw sa'yo. Alam ko, wala ka namang asawa o kahit sinong kasintahan, di ba? Pero hindi mo pa ako lubos na kilala. Pwede ba kitang kilalanin habang nililigawan ka? Sige na, Hana. Pumayag ka naman na. Maliligaw lang naman ako sa'yo eh. Pero kailangan mo munang magpaalam kay tatay. Wala naman yung tatay mo rito eh. Nandito siya sa loob. Oh, ayan na pala si tatay eh. Napakuyom ako nang makita ko ang lalaking pulis, pero nanatili akong kalmado. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ba ikaw yung lalaki na namatayan ng nobya? Oo po, ako nga po yun. Kaya nandito ako para makipagkaibigan po sana sa anak ninyo. Iyan ay kung ayos lang po sa inyo. Mahal ko ang anak ko kaya ayaw ko mapunta lang siya sa walang kwentang lalaki. Makikipagkaibigan lang naman po ako sa kanya. Tigas talaga ng mukha mo, ano? Umalis ka na rito! Ay, wag naman po kayong ganyan. Aba, kung natitipuan mo rin ang lalaking to bahala ka sa buhay mo. Total, matanda ka na rin naman. Sige na, mahuli pa ako sa duty ko. Alis na ako, ha? Pasensya ka na sa tatay ko ha. Ganyan talaga yan siya, kumapagsalita. Teka, gusto mo bang pumasok muna sa bahay namin? Ayos lang ba sa'yo? Oo naman, ayos lang sa akin. Halika na, pasok ka. Simula ng araw na yon,
naging malapit kami ni Hana. Nasundan pa ang aming muling pagkikita. Matapos nun ay pinayagan din niya akong manligaw sa kanya. Hanggang sa maging kasintahan ko siya. Lumipas ang mga linggo. Nalaman ko kung saan madalas pumupunta ang tatay niyang pulis kada gabi. Nagmamanman din kami sa kanya. Isang gabi nun, nalaman kong pupunta siya sa kanilang bodega. Sinama ko si Paulo at Mang Dado sa pagmamanman sa kanya. Ano kaya ang gagawin ng pulis na yan dito sa bodega? Walang sinabi si Hana sa akin pero madalas niyang binabanggit na bago umuwi ang kanyang tatay. Dumadaan muna siya rito sa bodega. Malakas ang kutob ko na may tinatago yung taong yan dito sa bodega niya. Kasi kung wala, bakit magbabantay dyan yung kapwa-pulis niya? Napapakinabangan niya ang mga pulis na may mababang posisyon kaysa sa kanya. Hindi dapat obligasyon ng ibang pulis na bantayan ang sarili niyang bodega. Ayun na siya, kuya. May kausap siyang isang pulis habang may bit-bit na sako na puno ng dugo. Sa tingin ko, tao ang laman ng sako na yan. Paano kapag matuklasan mo ang pagkatao ng tatay ni Hana? Itutuloy mo pa rin ba ang plano mo? Na baka naman mahulog ka sa bitag nila. Walang alam si Hana sa plano ko. At kahit ang pulis na yun, wala ring alam. Tayong tatlo lang ang nakakaalam ko anong gagawin ko. Pero huwag kang magpakampante iyo. Mas malawak pa ang kaalaman niya kaysa sa'yo. Tandaan mo yan. Habang nag-uusap si Sir Gilbert at ang isa pang pulis, biglang binuhos ng isang lalaking pulis ang laman ng sako sa lupa. Halos masuka ko nang makita ko kung anong laman nun. Karning duguan na hindi ko matukoy kung mula ba sa tao o sa hayop. Mabilis na nagpalit anyo bilang aswang si Sir Gilbert at pinaglalantakan ang mga karning iyon. Ayan na, nakita na mismo ng dalawang mata mo katotohanan. Tama nga, hinala ng lahat. Kailangan may gawin tayo para iparating sa mga tao na siya nga talaga ang aswang. At anong magagawa ng mga tao? Yun ang wag na wag mong gagawin. Dahil pagsisisihan mo, patayin ka niyan. May mga tao din siya sa baryo na nagbabantay kung sino ang nagpapakalat ng masamang balita tungkol sa kanya. Bakit ganyan ang itsura niya? Anong uri siyang aswang? Ang mga aswang na yan ay tinatawag na harimondon. Maiitim ang kanilang balat at patigas. Wangis baboy ramo at may malaking pangil na lumalabas sa kanilang bibig. Sila ay may mahabang kuko at mapupula ang kanilang mga mata. Mas delikado sa kanila ay ang kanilang laway. Isang patak lang nito, kaya nilang mangyanggaw ng tao. May mga pulis na nakakaalam ng kanyang tunay na anyo. Ibig sabihin, Kuya Aris, delikado talagang kalabanin ng aswang na yan. Tingnan mo, nakatingin lang yung mga pulis sa kanya. Posible nga mga pulis na yan ay aswang din. At niyanggaw niya kaya sunod-sunuran na lang sa kanya. Malakas ang aswang na yan. Ang lakas ng meron siya ay kagaya ng isa-isang engkanto. Pero alam ko manghihina siya kapag anak niya ang pinakialaman ko. Tara na, umalis na tayo dito. Baka mamaya malaman pa nila na nagmamanman tayo sa kanila. Si Hana na lang ang tatrabahuin ko para maging madali ang laban. Kagaya nga ng plano ko, si Hana na lang ang aking tinrabaho. Madalas akong namamasyal sa bahay nila. Ngunit mukhang tama si Mang Dado. Ako yata ang mahuhulog sa kanilang bitag. Habang tumatagal na nakikilala ko si Hana, bigla akong nagkakaroon ng tunay na damdamin sa kanya. Maganda siya, mabait at masipag. Nasa bahay nila ako habang pinagmamasdan siyang nagluluto ng ulam para ipakain sa akin. Uy, Aris, kanina ka pa nakatitig sa akin. Wala. Nagagandahan lang talaga ako sa'yo. Lalo na kapag malapitan. Ito bang itsura ko? Ha? Kasi naman ako to sa tatay ko. Oo nga eh. Magkahawig talaga kayong dalawa. Nga pala, nasan yung nanay mo? Diba nga, nabanggit ko na sa'yo wala na akong nanay. Namatay siya dahil sa isang aksidente. Swerte ko nga lang kasi nagkaroon ako ng tatay na mabait. Alam mo ba, binanggit ko sa kanya na naliligaw ka.
Ano naman ang sabi niya? Nagalit ba siya? Hindi. Alam mo, sa katunayan nga niyan, boto siya sa'yo eh. Kaya Ares, sasabihin ko na sa'yo. Sinasagot na kita. Halos hindi ako makapagsalita nang yakapin ako ni Hana. Masyadong mabilis ang pangyayari, kaya hindi ko inaasahan ang mga bagay na yon. Maya-maya pa, dumating ang kanyang tatay. Nahuli niya kaming nagyayakapan, ngunit hindi man lang ito nagalit. Tinawag niya si Hana na umakyat sa taas dahil meron silang pag-uusapan. Palihim akong sumunod para malaman kung ano ang kanilang pag-uusapan. Tay, tungkol na naman ba itong kay Ares? Akala ko ba okay na sa inyo na magiging kasintahan ko siya? Itatanong ko lang sana kung sigurado ka sa desisyon mo. Alam mo naman, namatayan si Ares ng kasintahan. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin nare-resolba ang kaso. Hayaan nyo na ho yun. Ano naman magagawa nyo isa wala kayong ebidensyang mahanap? Sa ngayon wala. Pero paano kung siya mismo ang makahanap ng ebidensya at malaman niya kung sino ang pumatay sa babaeng yon? Paano na ako? Paano tayo? Tay, hindi yun mangyayari. Ginagawa niyo naman ang lahat para mapagtakpan ang kaso ng nobya niya eh. Sa ngayon matatakpan ko pa. Pero mukhang matalino ang Ares na yon. Hindi siya basta-basta nauuto. Iisip ko nga na baka may masama siyang pa. Hindi, wala siyang masamang pakay. At kung meron man, edi siyang bahala. Basta ako gagawin ko lang kung anong nararapat. Tama ka. Gawin mo ang lahat para malihis siya sa kaso ng babaeng yon. Opo. Naging malakas ang kutob ko na walang ibang pumatay sa nobya ko, kundi si Gilbert. At may alam si Hana sa buong pangyayari. Naisip ko rin na baka kaya lumalapit sa akin si Hana para hindi ko matuklasan ang totoo. Pagkatapos kong marinig ang kanilang usapan, kagad na akong bumalik sa kusina. Maya-maya pa, sumunod na si Hana sa akin. Ares, nagutom ka? Hindi naman eh. Hindi na lang pala ako kakain. Naalala ko may gagawin pala kami ni Paulo. Ha? Naku, sayang naman. Nagluto pa naman ako ng masarap na ulam. Oo nga eh. Pero di bale, may susunod pa naman eh. E di, ibalot mo na lang kaya to. Teka, sandali ah. Huwag na. Sige na, maiwan na kita ha. Napakunot ang noo ni Hana bago ako umalis. Una kong pinuntahan si Mang Dado at sinabi ang lahat ng narinig ko. Pareho kami ng kutob ng matandang lalaki. At yun ay may alam si Hana sa ginagawa ng kanyang ama. Aba, mukhang pareho kayo na plano ni Hana. Mahuhulugin ka niya sa bitag niya para makalimutan mo ang kaso ng nobya mo. Hindi yun mangyayari. Gayong alam ko na ang lahat, itutuloy ko pa rin ang plano ko. Kailangan maunahan ko siya. Si Hana ang gagamitin ko para makuha ko ang hustisya para kay Abby. At ano naman ang gagawin mo? Papatayin mo siya. Wala akong lakas ng loob para gawin yon. At kahit sabihin ko ang lahat ng katotohanan, sa likod ng pagkatao ng Gilbert na yon, hindi rin naman ligtas. Gagamitin ko si Hana laban sa kanya. Sa abot na makakaya ko. Ganito na lang ang gawin mo. Bakit hindi mo itanan si Hana? Hindi ba may binili kang lupa dun sa kabilang bayan? Dalhin mo siya ron. Ano? Ayoko namang makasama sa iisang bubong yung anak ng aswang na yun. Parte din naman nito ng plano. Itanan mo si Hana at ang mabaliw ang kanyang ama. Base sa naikwento mo sa akin kanina. Mukhang mahal na mahal ni Gilbert ang kanyang anak. Kaya lang wala talaga akong lakas ng loob gawin yun eh. Ikaw ang bahala. Pero basta pagtatanan kay Hana ang naiisip kong paraan para ikaw ang manalo sa laban na to. Napag-isipan ko naman ang sinabi ni Mang Dado sa akin. Sinabi ko kay Paulo ang aking plano at hindi sang-ayon ang binatilyo roon. Kuya, magandang plano po na ilayo niyo si Hana sa tatay niya.
Kaya lang kung plano din niya yung mapalapit sa'yo, baka mamaya hindi siya sumama. Sa tingin mo ba hindi? Oo, kasi yun naman ang kwento mo eh. Sabi ni Ate Hana na gagawin niya ang lahat para matakpan ang kaso. Ang pagtanggap niya sa'yo ay dahil lang din po sa kanilang plano. Habang nasa puder ko si Hana, pwede ko siyang pahirapan. Pwede ko siyang patayin at pwede kong iparanas sa kanya ang ginawa ng tatay niya sa ate mo. Kaya niya po ba yun? Hindi naman kayo halimaw para magawa yung mga bagay na yun eh. Wala. Kailangan ko tong gawin. Kailangan ko tong gawin para sa ate mo. Ginagawa ko naman tong lahat para sa kanya eh. Gusto kong makuha ang hustisya. Kapag aasa lang tayo sa mga pulis, malabo. Matatakpan lang at patatabunan ng kaso. O sige, kung sa tingin ninyo kaya nyo gawin nyo po. Susuportahan kita sa plano mo. Saan nyo naman po itatanan si Ate Hana? Doon sana sa nabili kong lupa at bahay sa kabilang baryo. Yung dapat ireregalo ko sa ate mo. Kailan nyo naman po balak gawin yung plano? Sa lalong madaling panahon. Pero po, hindi kayo aswang din si Ate Hana kagaya ng tatay niya? Hindi niyo po ba yun napapansin? Hindi eh. Kapag magkasama kami, normal naman ang lahat. Mukhang wala naman siyang tinatago. Hindi ko maiisip na aswang siya o baka sinasadya ng tatay niya na hindi gawing aswang ang kanyang anak. Kinabukasan, niyaya ko si Hana na magtanan. Nung una ayaw niya talagang pumayag. Takot siya sa kanyang ama. Ginawa ko lahat para mapaniwala siyang poprotektahan ko siya at sa huli, biglang nagbago ang kanyang desisyon. Kaya mo bang labanan si tatay kung sakaling mahuli niya tayo? Oo naman. Kung suntukan lang, pareho naman kami matigas ang katawan. Mahal na mahal kita, Hana. Sumama ka na sa akin. Pinapangako ko sa'yo, bibigyan kita ng magandang buhay sa abot ng makakaya ko. Ares, alam kong mabuti kang tao. Alam ko na mahal mo talaga ako. Kaya lang, baka kapag nahuli tayo ni tatay, nang umalis lagot tayong pareho eh. Mag-iingat tayong dalawa. Hindi ba kada gabi, wala naman ang tatay mo at mag-isa ka lang sa inyo? Yun ang oras ng pag-alis natin. Saan mo ba ako dadalhin? Sa kabilang bayan. May nabili akong lupa at bahay doon. Magandang lugar yun. Sigurado ako na hindi tayo mahahanap ng tatay mo ron. Malakas ang impluensya ni tatay sa gobyerno, kaya malabong. Kung mahal mo talaga ako, sasama ka sa akin. Sige na, Hana. Magtahanan na tayong dalawa. Oo, pero basta ha, ayoko sa lalaking sinasaktan ako. Hindi kita sasaktan. Hindi ko gagawin ang bagay na yun, oh. Nang pumayag na siyang aalis kami mamayang gabi, dinalita ko na yon kay Mang Dado at Paulo. Ngunit may kaba. Malakas din ang kanilang kutob na may dahilan si Hana kaya sumama siya sa akin. Habang magkasama kayong dalawa, kailangan mo mag-ingat. Alam ko na po kung anong gagawin ko. Paulo, alam mo naman yung lugar na pupuntahan namin, di ba? Dumalaw kayo dun sa amin, ha? Medyo may kalayuan din yon. Ilang oras kaya ba ang biyahe papunta ron? 4 na oras po. Natatakot talaga ako sa iyo, Kuya Aris. Kapag nalaman ni Sir Gilbert ang bagay na to, tsak na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para mahanap ang nag-iisa niyang anak. Ang lugar na lilipatan naman namin, malayo sa ibang bahay. Kapag sumalakay doon ang kanyang ama, pwede ko siyang labanan ng walang masasaktan. Habang wala kayo dito, magmamanman ako sa kilos ni Gilbert, ha? Sige po, maraming salamat. Pagsapit ng gabi, sinundo ko si Hana sa bahay nila. Nakahanda na rin ang kanyang mga gamit. Hindi ko matukoy kung bukal sa loob niyang sumama sa akin o baka kasama ito sa plano nilang mag-ama. Pero hindi ako magpapatalo. Nakasakay kami sa tricycle at nakarating sa kabilang bayan ng maayos. Nang mag-umaga, nagsimula na akong tratuhin siya ng hindi maganda. Yun naman talaga ang plano ko. Saktan ng anak ng aswang na Harimondon para masaktan din ang kanyang ama. Ano ko ba naman, Hana? Akala ko ba magaling ka sa lahat ng bagay? Kahit pagtitibla lang ng kape, hindi mo pa magawa ng tamang lasa. Ibang-iba ka talaga sa nobya ko dati. Hindi mo ba nagustuhan? Pasensya na talaga, Ares.
Ngayon lang kasi ako nagtimpla ng kape para sa lalaki. Hindi mo pwedeng gawing rason na bagay na yan. Hindi porket hindi ka sanay, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka sanay. Galit ka ba? Mukha bang hindi? Nakakainis naman. Obligasyon mo bilang asawa na asikasuhin ako. Oo, alam ko naman yun eh. Ito na, gagawa na lang kita ulit ng bago. Lumipas pa ang mga araw na magkasama kami. Hindi ko mapigilang hindi makaramdam ng konsensya sa ginagawa ko kay Hana. Kahit anong galit at sigaw ko sa kanya, patuloy pa rin siya sa pagiging mabait sa akin. Pinilit kong wag pansinin ang kabaitan niya para hindi ako mahulog ng gusto sa kanya. Ramdam ko rin na alam niyang may galit ako, pero nagtataka ako kung bakit hindi pa rin siya lumalayo. Ares, sa tingin mo ba hinahanap ako ni tatay? Hindi ko alam. 2 linggo na tayo dito pero wala man lang dumarating para hanapin ka. Nagdududa tuloy ako kung talagang mahal ka ng tatay mo eh. Mahal ako nun. Talaga? Bakit hindi ka hinahanap? Kamo, maraming inaasikasong babae yun. Ay nako, grabe talagang tatay mo, napakababaero. Alam mo, sa totoo lang, naiisip ko. Hindi kaya may kinalaman siya sa pagkamatay ng mga babae dun sa baryo? Ano ka mo? Hindi yan magagawa ni tatay. Mabait ang tatay ko. Sadyang malapit lang siya sa mga babae. Dahil gusto niya silang protektahan laban sa mga masasamang loob na lalaki. Yung tatay mo hindi masama? Sa nakikita ko mukhang may tinatagong sikreto ang tatay mo. Alam mo Hana, kapag ako mismong nakakita sa taong pumatay sa kasintahan ko dati, papatayin ko talaga siya. Igaganti ko si Abby sa ginawa nila. Pagdarasal ko na sana mabigyan mo ng hustisya si Abby. Mauna na ako matulog. Pahinga ka na rin ha. Huwag mo nang masyadong alalahanin ng dati mong nobya. Kahit paulit-ulit kong pakitaan ng galit si Hana, hindi man lang nagbago ang kanyang pakikitungo sa akin. Patuloy pa rin siya sa kanyang pagiging mabait at alam kong palabas lang ang lahat. Hanggang isang gabi, mahimbing siyang natutulog. Lumapit ako sa kanya na may hawak na kutsilyo. Gusto ko siyang saksakin, ngunit bigla siyang nagising. Ares, hindi mo naman sinabi na gusto mo palang tumabi sa akin. Sige na, halika rin to. Higa na, malapad naman yung papag kaya kasya tayong dalawa. Tayo lang ata yung nagtana na hindi nagtatabi pag matutulog eh. Bakit bigla ka nagising? Malakas kasi talaga yung pakiramdam ko. Narinig ko yung mga yabag mo, papalapit sa akin. Kaya yan, bigla akong nagising. Imposible. Ang himbing-himbing ng tulog mo tapos maririnig mo yung yabag ng mga paa ko? Oo, sige na. Halika na dito, tabi na tayo. Hindi na. Doon na lang ako sa labas matutulog. Bakit ka ba kasi pumasok? Halika na nga kasi. Sabing wag na eh. Bakit ka naman may dalang kutsilyo? Anong gagawin mo? Wala yan. Madalas lang talaga ako may dalang kutsilyo. Sige na, maiwan na kita rito. Pinulot ko ang kutsilyo at nagmamadaling lumabas sa kwarto na yon. Narinig ko ang yabag ng paa niyang sumusunod sa likuran ko. Bigla niya akong hinawakan sa braso at malapad siyang ngumiti sa akin. Alam mo, minsan nagdududa na talaga ako kung mahal mo ko eh. Kaya lang mas pinipili kitang intindihin. Alam ko kasi kung anong napagdaanan mo eh. Nung namatay yung nobya kong si Abby, sabihin mo, wala ka ba talagang alam sa nangyari sa kanya? Nasa bahay lang ako. Naririnig ko ang mga kwento na may nangyayaring patayan. Kaya hindi ako lumalabas ng bahay kasi ayaw ng tatay ko eh. Nalaman ko na lang na namatay si Abby. Ilang beses ko naman siyang binalaang mag-ingat pero ayaw niyang maniwala sa akin eh. Ano? Binigyan mo siya ng babala? Bakit mo naman yung ginawa? Dahil nakakarinig ako ng balita na siya na ang susunod. At saan mo naman narinig? Mula sa tatay mo? May kinalaman ba talaga ang tatay mo sa pagkamatay ni Abby? Pwede ba umamin ka na sa akin? Wala. Wala siyang kinalaman. Talaga?
O baka naman pinagtatakpan mo lang ang kamaliang ginawa ng tatay mo? Hana, hindi ka mabuting anak. Kung talagang mabuti ka, hindi mo dapat pinagtatanggol ang tatay mo na walang kwenta. Hindi nakaimik si Hana at pabagsak na umupo sa sahig. Nang araw na yon, umalis ako ng bahay at pumunta sa kabilang baryo, sa bahay ni Mang Dado. Ipinagtapat ko sa matandang lalaki ang tunay na nararamdaman ko, at yon ay nanlalambot akong patayin si Hana. Kailangan mo labanan ang nararamdaman mo, Aris. Hindi ka mananalo kapag patuloy kang ganyan. Hindi ba't ang dahilan na pagtanan mo kay Hana ay pagganti? Bakit parang yun atang hindi nangyayari? Hindi ko talaga kayang patayin si Hana. Mukhang nagiging tunay na ang nararamdaman mo sa kanya. Kung ganon, wala na palang pag-asa ang paghiganti mo kay Abby. Wala na ang pag-asa na makuha ni Abby ang hustisya. Siyempre, isa yun sa pakay ko. Pero ano magagawa ko? Nangihina talaga ako kapag Gamitin mo ang sagradong punyan. Yan ang gamitin mo para mapatay mo ang anak ng Harimundo nang sa ganon ay tuluyan mo nang makuha ang hustisya para sa nobya mo. Hindi ba't ang sabi mo gagawin mo rin sa kanila ang ginawa nila kay Abby? Hindi matutuwa ang kaluluwa ni Abby sa ginagawa mo. Tama, yun talagang gusto kong mangyari. Tanggapin mo itong punyal. Kaya ka nagkakaganyan kasi inaakala mong mahina si Hana. Sa totoo lang, mas malakas pa siya kaysa sayo. Isa din siyang aswa kagaya ng tatay niya, kaya huwag mo siya kaawaan. Pero bakit ganun? Hindi ko makita na aswang siya. Dahil nagpapanggap siya kagaya mo. At kung susundin mo yung nararamdaman mo, tapos na ang laban. O siya, umalis ka na. Gawin mo ang sinasabi ko. Patayin mo si Hana sa lalong madaling panahon. Kailangan natin gawin ang bagay na yun para makuha ang hustisya laban sa babaeng pinatay nila. Sige, gagawin ko na po. Pagpapakatatag ako at papatayin ko ang babaeng walang kalaban-laban na yan. Huwag mong sabihin na wala siyang kalaban-laban dahil diyan ka nagkakamali. Matapos kong makausap si Mang Dado, umuwi ako sa bahay namin. Hapon na nang makarating ako sa bahay. Narinig kong tumutunog ang poso sa likod ng bahay kaya dun din ako dumiretso. Nakita ko si Hana na naglalaba. Kinuha ko ang punyal at tinangkang saksakin siya mula sa likod. Nahuli niya ako ngunit imbis na magalit, ngumiti pa siya sa akin. Hana! Nakakagulat ka naman, Ares. Hindi ka man lang nagparamdam na nandiyan ka na pala sa likod ko. Bakit hindi ka galit? Ano ka ba? Hindi ako galit sa'yo. Nag-aalala ka mo. Alam mo bang kanina pa kita hinahanap? Umalis ka kaninang umaga tapos hindi ka man lang nagsabi kung saan ka pupunta. Nakita mo akong tinututukan ka ng punyal, di ba? Oo, pero alam ko namang hindi mo ako papatayin eh. Kahit hindi tayo kasal, asawa mo ko. Walang asawa na papatayin ang sarili niyang asawa. Ay. Oh, gutom ka na ba? Handa na yung pagkain sa loob. Hindi pa ako nagugutom. Tatapusin ko lang tong paglalaba ng mga damit natin. Magpahinga ka na dun sa loob. Ay, teka lang. Saan ka nga ba galing? Umuwi ako sa kabilang baryo. Kinamusta si Mang Dado at Paulo doon. Wala ka bang narinig na hinahanap ako ni tatay? Wala naman. Wala silang naikwento sa akin. Baka totoo talaga ang hinala ko na hindi kanya hinahanap. Umamin ka nga sa akin. Hindi ba talaga alam ng tatay mo na sumama ka sa akin dito? Hindi. Inilihim ko yun sa kanya dahil alam kong magagalit siya sa akin at sa'yo. Bakit ka sumama sa akin? Dahil mahal kita. Hindi na ako umimik ng mga sandaling yon at pumasok na lang ako ng bahay. Itinago ko sa ilalim ng higaan ang punyal na binigay sa akin ni Mang Dado. Hindi ko nga siya kayang patayin. Hindi makakayanan ng konsensya kung saksakin siya.
Ares, Tumuloy ka. pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang? O ano namang pag-uusapan natin? Ano ba talagang ginawa mo dun sa baryo na pinanggalingan natin? Tsaka bakit madalas kang nakikipagkita kay Mang Dado? May mahalaga lang kaming dapat pag-usapan. Tungkol naman saan? Siguro naman may karapatan akong malaman ng lahat dahil tinanan mo ko para maging asawa, di ba? Hindi naman lahat ng bagay maaari kong ipaalam sa'yo. Alam mo Hana, hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa rin ako tungkol sa pagkamatay ng dati kong nobya. Hindi ako papayag na hindi ko makuha ang hustisya para sa kanya. Hindi mo mahanap ang hustisya hanggat ganyan lang ang ginagawa mo. Alam ko na may nangyari sa kanya pero hanggang ngayon tikom pa rin ang mga labi mo. Tatanawin kong utang na loob sa'yo. Lahat ng bagay kapag inamin mo sa akin ang totoo. Sino ba talagang pumatay kay Abby? Hindi ko alam, pero basta hindi si tatay ang pumatay sa kanya. Kilala ko ang tatay ko, hindi siya ganun kasama. Nagsisinungaling ka sa akin, Hana. Alam ko hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Bigla niya akong hinawakan ng mahigpit sa dalawang kamay. Pinisil niya yon. Ngayon ko lang nakita na naging malungkot ang mukha niya. Ares, hindi ko gustong may masamang mangyari sa'yo. Mabait kang tao. Hindi mo dapat nararanasan ng ganito. Naaawa ka ba sa akin? Oo, naawa ko sa'yo. Sa nakikita ko, mahal na mahal mo ang nobya mo. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung totoo nga bang may gusto ka sa akin eh. Hindi ko maramdaman. Pero ayos lang yun. Ang importante, ligtas ka. Ligtas pa talaga ako gayong ikaw ang kasama ko? Oo. Pangako ko sa'yo yan. Walang mangyayaring masama sa'yo basta magkasama tayo. Ngayong nauunawaan ko na. Gusto mo akong protektahan sa tatay mo kaya ka sumama sa akin. Bigo pa rin akong patayin si Hana. Kaya kinaumagahan, bumalik na naman ako kay Mang Dado. Agad akong sinalubong ng matanda nang makita ako. Anong balita? Nagtagumpay ka ba sa pinapagawa ko sa'yo? Hindi po eh. Kaya ako bumalik dito dahil may iba na akong hiling. Gusto kong lasunin na lang si Hana. Lasunin? Opo. Hindi ko siya kayang saksakin eh. Magiging mamamatay tao ako kapag sinaksak ko siya. Ganito, gusto ko na lang siyang lasunin. Saan ka naman hahanap ng lason? Kaya nga po ako nandito para humingi sa'yo ng kung mayroon kang alam na lason. Sige, gagawa ko na paraan. Kukuha lang ako ng gamot ng banaba at pupulbusin ko para maibigay ko sa'yo. Haluan ko rin ang ugat ng kamatsile para siguradong mamamatay siya kagad. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Mang Dado. Makalipas ang isang oras, may dala na siyang ugat ng nakakalason ng mga halaman. Pinulbos niya yon at nilagay sa isang kulay puting plastik. Paano ko naman po ito gagamitin? Ihalo mo sa pagkain niya. Sigurado ako, hindi niya maaaboy at hindi niya malalasahan. Sige po. Ares, kung hindi ka sigurado kung kaya mo, huwag mo na pilitin ang sarili mo. Ito na ang huling pagkakataon na papalpak ako. Papatayin ko na talaga si Hana. Wala ba kayong balita kay Sir Gilbert? Ang akala ni Gilbert, nagtatampo lang si Hana sa kanya. Hindi niya alam na tinanan mo na siya. Sa ngayon, kaya hindi niya hinahanap dahil inaakala niya masama lang ang loob ng kanyang anak. Kaya ito nagpakalayo-layo. Pagkatapos kong patayin si Hana, ipapadala ko ang katawan niya kay Sir Gilbert. Tinapik ni Mang Dado ang aking balikat. Nang makuha ko ang lason, bumalik na rin ako kagad sa amin. Kagaya ng nangyari, hapon na ako nakarating sa bahay. Ako ang naganda ng hapunan namin. Hinalo ko ang lason sa ulam na kare-kare. Pinili kong yun ang lutuin para hindi mahalata na may kakaibang sangkap. Nang maubos ko ng ibuhos ang laman ng plastik na lason, saktong dumating si Hana.
bango naman ang niluluto mo. Mukhang masarap ah. Masarap talaga to. Excited na talaga ako kumain. Ako rin naman eh. Alam mo, nung buhay pa yung dati kong nobya, madalas niya itong niluluto sa akin. Gustong gusto niya talaga to eh. Luto na tayo ni. Kain na tayo. Nakakagutom talaga yung niluluto mo. Tumango ko kay Hana at inilipat sa mangkok ang niluto kong kare-kare. Nailagay ko na rin pati ang aming kanin. Nakikita ko kay Hana na excited siyang kumain pero bago pa siya makasubo, pinigilan ko muna siya. Hana, ikakasama ba ng loob mo kung sakaling malaman mo na hindi talaga kita mahal? Hindi. Kasi alam ko naman talaga sa simula na hindi mo ako mahal eh. Hindi mo rin ako mamahalin sa hinaharap. Kung alam mo pala, bakit sumama ka pa sa akin? Kasi sabi mo mahal mo ko. Pero hindi naman pala. Alam ko na ang laman ng puso mo ay ang nobya mong namatay. Tsaka naiintindihan ko naman yun eh. Ginagamit mo lang ako para makalimutan mo siya. Pero hindi gumana, di ba? May ibang dahilan kung bakit tayo magkasama ngayon. Kung ano man yan, sana maging masaya ka kapag nagawa mo na ang gusto mong gawin. Ang duwag ko nga eh. Pero sigurado na ako ngayon sa desisyon ko. Bitawan mo ng kamay ko at nang makakain na ako. Ate Hana! Huwag mo kakainin yan, may lason yan! Kuya Aris, huwag mo nang lasunin sa Ate Hana. May natuklasan ako. Nanginginig na inilapag ni Hana ang kutsara na may lamang kanin at kare-kare. Malungkot siyang napatingin sa akin. Hingal na hingal si Paulo at pinagpapawisan. Kung hindi ako nagkakamali, magkasunod lang ata kaming umalis dun sa baryo at nauna ako ng kaunti sa kanya sa pagbiyahe. Pumunta ka talaga rito para pigilan ang plano ko? Opo, mabuti na lang hindi pa kayo nakakakain bago ako makarating. Huwag niyo lasunin si Ate Hana, hindi totoo ang sinasabi ni Mang Dado. Nagsisinungaling siya sa atin. May sikreto siya. Ano naman ang sikretong yun? Inuuto niya tayo. Simula nang umalis kayo sa baryo, patuloy ako nagmamanman kay Sir Gilbert. Gusto kong gumawa ng paraan kung paano masisiwalat sa publiko ang kanyang pagkaaswang eh. Pero habang nagmamanman ako, natuklasan ko na hindi lang pala si Sir Gilbert ang aswang, kundi pati si Mang Dado. Ano? Opo, isang gabi. Habang nakasunod ako kay Sir Gilbert, merong isang aswang na dumating. Hinarang niya si Sir Gilbert. Muntik na nga silang maglaban eh. Pinagbantaan niya si Sir Gilbert na huwag makialam at bawiin na raw si Ate Hana sa'yo. Sinundan ko yung halimaw na yun at doon ko nalaman na si Mang Dado ang halimaw na yun. Siya rin ang pumatay sa ate ko. Narinig ko yung usapan nila ng Sir Gilbert. Hindi ito maaari. Siya yung nagsabi sa akin na kailangan kong patayin si Hana para matalo yung kapangyarihan ng aswang na yun. Imposible. Imposible. Ang hirap paliwalaan. Nakita ko Kuya Aris, nagaling ka dun sa bahay niya kanina. Wala siyang ideya na natuklasan ko na yung pagkatao niya. Nabanggit niya sa akin na lalasunin mo si Ate Hana kaya nagmadali akong pumunta rito. Nang mga oras na yon, nakatitig lang si Hana sa akin. Bigla siyang ngumiti. Nagpapakita ang ayos lang sa kanya ang lahat ng ginawa ko. Hinawakan niya pa ako sa kamay. Gusto mo ba talagang kainin ko ang ulam na may lasong hinain mo? Hindi ako inosente, Ares. Alam ko lahat. Alam ko na kaya mo ko niligawan dahil gusto mong maghiganti. Alam ko na ilang beses mo kong tinangkang patayin pero hindi mo magawa-gawa. Kung alam mo pala lahat ng mga plano ko, pues pwede ka nang umalis. Bakit ka pa nananatili dito? Hindi mo na ako kailangang samahan. Ano to? Kasama rin ba sa plano niyo ng tatay mo na pakisamahan ako? Hindi. Sa totoo lang, walang planong naganap. Ang sabi lang ni tatay sa akin, kailangan kong maging malapit sa'yo para maprotektahan ka laban sa tunay na panganib. Ano? Tunay na panganib? Huwag mo nga akong utuhin, Hana. Nakita ko naging aswang ang tatay mo, kaya paano mo ako poprotektahan?
Totoo, aswang ang tatay ko. Pero hindi siya masama. Ang pumatay sa nobya mo ay hindi ang ama kong aswang na Harimondon, kundi isang aswang na agaras. Si Mang Dado ay isang agaras. Kung ganun, bakit hindi mo sa akin sinabi kagad? Dahil may kasunduan ng tatay ko at si Mang Dado. Inutusan ako ni tatay na lumapit sa'yo para hindi ka mapatay ni Mang Dado. Nangako rin ang aswang na agaras sa tatay ko na hindi niya ako sasaktan. At yun ang dahilan kung bakit buhay ka pa ngayon. Hindi rin niya ako mapatay-patay dahil isinumpa niya sa tatay ko na kailanman ay hindi niya ako gagalawin. Kuya Aris, maniwala ka sa amin ni Ate Hana. Alam ko po na isa kayo sa mga nagdududa kay Sir Gilbert, pero nalaman ko ng totoo. Hindi talaga si Sir Gilbert ang pumatay sa ate ko kundi si Mang Dado. Ang totoo niyan, mortal na magkalaban ng tatay ko at ang aswang na agaras. Minalas lang ang nobya mo. Ilang beses ko siyang pinaalalahanan. Nagagawin siyang alay ng agaras pero ayaw niyang maniwala sa akin. Alay? Anong alay ang sinasabi mo? Si Abby ang napiling alay ng agaras para gamitin laban sa mga harimondong gaya ni tatay. Gustong pahinain ng agaras si tatay para tuluyan na niya itong mapatay. Ngunit nung gabing gagawin ang alay, iniligtas siya ni tatay. Sa galit ng agaras, nilapa niya at kinain si Abby. Nanghina ako ng husto dahil sa nalaman ko. Marami akong naramdamang pagsisisi sa sarili. Simula umpisa, nilinlang na pala ako ni Mang Dado. Ang akala ko siya ang aking kakampi dahil matagal ko na rin siyang kilala. Yun pala, siya ang halimaw na matagal ko nang hinahanap. Uuwi ako at papatayin ko ang matandang yun. Hindi mo gagawin yun. Kaya nga ako lumapit at sumama sa'yo para maprotektahan ka eh. Sa tingin mo ba ganun lang kadaling patayin ng aswang na agaras? Yung tatay ko na Harimondon, nahirapan niyang labanan siya tapos ikaw pa kaya? Na isang mortal na tao lang? Yes, alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Alam ko na hindi ako naging mabuti sa'yo pero please lang tulungan mo naman ako mahanap ang hustisya sa pagkamatay ng nobya ko. Pero malaking gulo kapag sinalaki natin si Mang Dado. Marami ang madadamay dun sa baryo. Kailangan kong ipalam kay tatay ang plano mo. Hindi pwedeng tayo lang ang lumaban sa kanya. Wala ka bang kakayahan na lumaban sa kanya? Teka, normal ka lang bang tao o aswang ka rin kagaya ng tatay mo? Kalahating tao at kalahating aswang ako. Sa akong aswang ni Bangkilan. Dahil nagmula ako sa dugong Harimondon. Pero kaya hindi mo napapansin ang pagiging aswang ko dahil bata pa lang ako. Ginawa ko na lahat para maging normal na tao ang kilos ko. Habang nag-uusap kami, bigla kaming napatayo nang marinig ang malakas na tunog mula sa may bubungan. Nakita ko ang kaba sa mukha ni Hana, kaya alam kong merong hindi magandang mangyayari. Kinuha ko ang itak para ihanda kung ano mga halimaw ang nandun. Biglang sinira ng nilalang ang aming bubong at bumaba ang isang aswang. Aswang na may 4 na sungay. Sa wangis nito, halatang mas mataas siya sa iba pang uri ng mga aswang. Mahaba ang kanyang mga kuko at matikas ang katawan. Ibang-iba sa nakita ko nung naging aswang si Sir Gilbert. Kuya Aris, siya na po si Mang Dado. Alam niyong mataas ang respeto ko sa inyo dahil mas mataas na uri kayong aswang kesa sa akin. Kami at taga-sunod niyo lang. Pero kung maaari, huwag niyo silang saktan. Ito lang ho ang hiling ko sa inyo. Dapat sa kanila ay pinapatay. Kapalit na kaligtasan mo at ang iyong ama ay ang kanilang buhay. Mabili ka. Papatayin ko sila o ikaw ang papatayin ko. Pakiusap, ayokong mamili. Tumuod ka sa harapan ko, Hana. Sambahin mo ako bilang pinakamalakas na uri ng aswa. Masusunod ho. Huwag mo gagawin yan! Huwag kang sasamba sa isang halimaw. Hayop ka, matanda ka, niloko mo ako. Simulat sa pool pa lang, pinaglalaruan mo lang ako. Kung hindi lang sana nagyalam ang ama ni Hana, ay baka hindi papatay ang nobya mo ngayon. Pinatay ko siya kasi alam kong hindi ko na siya mapapakinabangan.
Kaya rin ako nandito dahil alam ko natuklasan na ni Paolo ang pagkatao ko. Sinasabi ko na nga ba't kaya ka nawala dahil dito ka pumunta. Karapatan po malaman ni Kuya Aris na kayo ang mamamatay tao. Napakawalang hiya mo! Grabe ang ginawa mo sa ate ko. Grabe ang tiwala namin sa'yo pero pinatay mo lang siya. Ito ang napabagay sa'yo! Buisit ka, bata ka! Humaga ka sa akin! Pakawalan mo sila! Wala kang karapatang utusan ako dahil mas mataas ang posisyon ko kaysa sa'yo. Kaya-kaya ko kayong patayin na sabay-sabay. Ana, tumakas ka na. Narinig mo yun? Tumakas ka na raw. Kung ayaw mo silang pakawalan, gagawa ko ng paraan para gawin mo yon. Nakita kong nagbagong anyo si Hana. Natabunan siya ng pakpak. Humaba ang kanyang mga kuko at namula ang mga mata. Galit siyang sumalakay sa kinaroroonan ng aswang na agaras at buong lakas itong kinalmot at hinila palayo sa amin. Nabitiwan niya kami ni Paolo sa sahig. Galit na galit ang aswang na agaras habang nakatingin kay Hana. Wala kang respeto sa ninuno mo. Paparusahan kita sa ginawa mo sa akin. Hindi mo tinupad ang ating kasunduan. Wala kang isang salita. Katulad ka rin ng tatay mo. Pakialaman na! Ginagawa lang ng tatay ko kanyang obligasyon. Protektahan ang mga tao laban sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sa oras na papatay kita, ako mismo magdadala ng katawan mo sa iyong ama. Mabilis na sinalakay ng agaras ang aswang na bangkilan, kaya lumusot sila sa aming dingding. Una akong nakatayo kaysa kay Paolo, kaya inalalayan ko ang binatilyo para makaupo. Ayos ka lang ba? Kaya mo pa? Opo, kaya-kaya ko pa. Lumabas na po kayo. Tulungan niyo po si Ate Ana. Oo, kailangan ko lang magdala ng asin at bawang. Kuya Aris, hindi po ba may binigay na punyal si Mang Dado sa inyo? Pwede niyo po yung gamitin para mapatay siya. Oo, pero hindi nga siya tinablan ng itak ko eh. Kaya imposibleng mapatay rin siya ng punyal na yon. Ang narinig ko sa pag-uusap ni Mang Dado doon sa may nilalang na hindi nakikita, ang punyal daw na yun ay may basbas ng diwata. Yun lang daw ang tunay na may kakayahan na pumatay ng mga harimun doon. Bangkilan at agaras. Kaya niya raw yung pinabasbasan yun kahit alam niya maaari rin siyang mamatay. Para lang daw mapatay mo si Ate Hana. Ano? Teka, kung ganun, kukunin ko yung punyal bago ako lumabas. Mabilis kong kinuha ang punyal sa ilalim ng papag. Pagkatapos, nagmamadali akong lumabas. Nadatnan ko na si Hanang duguan habang sinasaktan ng aswang na agaras. Hirap na si Ana dahil sa mga sugat nito. Nabali rin ang kanyang pakpak, kaya gumagapang na lang siya sa lupa. Hana! Patayin mo na ako pero wag mo lang saktan si Aris para maawa mo na. Sino ang nag-aakala na ang isang makilan ay magmamakaawa sa buhay ng isang tao? May ka talaga, Hana. Kaya hindi ka pwede maging susunod na reyna ng mga makilan. Ang dapat sa'yo pinapatay. Tama na! Wala siyang kalaban-laban kaya hayaan mo na siyang mabuhay. Ako lang naman ang sadya mo, di ba? Nandito na ako, oh. Patayin mo na ako. Ang pag-ibig nga naman talaga, oo. Gagawin ang lahat para sa taong mahal mo. At yan din ang dahilan kung bakit magiging talunan kayo. Kahit kailan talaga, mayabang kang hayop ka. Pagmasdan mo, Aris. Pagmasdan mo kung paano ko puputulan ang ulo ang babaeng ipinalit mo kay Abby. Matitikman mo ang sakit at tinagbis na dalawang pagkakataong mawawala ka na babaeng minamahal mo. Mas lalong pinahaba ng agaras ang mga kuko at akmang itatarak sa leeg ni Hana na nanghihina na.
biglang may malakas na hanging dumaan sa harapan ko. Natumba pa ako sa lupa nun. Tumalsik ang agaras nang banggain ng isang nilalang na walang iba kundi si Sir Gilbert, ang aswang na Harimondon. Hindi ko hahayaan na patayin mo ang anak ko. Simula noon, alam mo mataas ang respeto ko sa'yo. Lahat ng bagay na ginusto mo ay sinunod ko. Ngunit kapag anak ko na ang usapan, di na baling magbatayan tayo. Muntik ka nang mahuli, Gilbert. Buti na lang nasa tamang oras pa pagdating mo. Kaya nailigtas mo pa ang iyong anak. Natignan mo naman si Hana. Malapit na siyang mamatay. Nakagat ko na siya at may laso na kanyang katawan. Hindi na rin siya magtatagal. Ayop ka talaga. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Hindi naman ako humingi na tawad sa'yo. Alam mo sa iyong sarili na wala kang laban. Kaya mabuti pa ay sumuko ka na lang. Kahit wala akong kakayang talunin ka, lalabanan pa rin kita! Buong lakas silang umatake sa isa't isa. Naglaban sila sa ere. Lumapit ako kay Hana para tulungan siyang makatayo at dinala siya sa loob ng bahay. Iniwan ko siya kay Paulo para gamutin siya ng binatilyo. Muli akong lumabas at sa nakikita ko, dehado na ang aswang na Harimondon. Sumalakay ako sa aswang na agaras gamit ang punyal pero hindi ko siya nagawang tamaan nang umilag ito. Ayop ka! Gagamitin mo pa talaga sa akin ang punyal na binigay ko! Akin na yan! Hindi! Hindi ko ibibigay ang punyal na to. Akin to, di ba? Ito ang makakapatay sa'yo. Ibigay mo na sa akin yan! Huwag ka na magmatigas! Huwag mong isuko ang punyal na yan, bata! Yan ang punyal na pinabasbasan niya sa Diwata. Mapapatay ang agaras gamit ang punyal na yan. Tumahimik ka! Muli ko siyang inatake gamit ang punyal pero sobrang bilis niyang umilag. Nakalimot niya ako sa likod. Hinuli ang braso ko at akmang kakagatin niya yon pero sinalakay siya ng aswang na Harimondon kaya hindi siya nagtagumpay. Dalawa na kaming umaatake sa kanya, ngunit talo pa rin kami. Kakaibang lakas niya. Para siyang may kapangyarihang nagmumula sa kadiliman. Sasalakayin ko siya, Alice. Humanap ka na magandang pagkakataon para matarakan mo siya ng punyal. Sige po. Siguraduhin mo lang na matatamaan mo siya. Kapag nagbintis ka, patay tayong dalawa. Magtiwala po kayo sa akin. Huwag na kayo magbulong-bulungan dyan. Dahil kahit anong gawin niya, mapapatay ko kayong dalawa. Sinalubong ng aswang na Harimondon ang pagsalakay ng aswang na agaras. Ilang beses niyang nasugatan ang Harimondon. Niyakap siya ng Harimondon kaya napatalikod sa akin ang agaras. Mabilis akong tumakbo at tinarakan siya ng punyal sa likod. Malakas na umalulong ang aswang dahil sa sakit. Muli kong hinugot ang punyal at tinarak ulit yun sa likuran niya. Katapusan mo ng aswang ka! Kahit mapatay mo ako, ang kaluluwa ko ay lilipat sa aking bertut. Kaya mamamatay pa rin kayo pagdating ng araw. Hihintayin ko ang muling pagbabalik mo. Nagawa mo papatay ang malakas na aswang. Anong nangyayari? Bakit natutunaw ang katawan niya? Nagigilamo talaga ang katawan ng mga aswang kapag namamatay. Ganun po ba? Si Hana, kailangan niya ng tulong natin. Sige, tara sa loob. Mabilis kaming tumakbong papasok ng bahay ng mga oras na yon. Sinipsip ng kanyang ama ang sugat nitong may kagat ng agaras. Nailuluwa ng Harimondon ang lason mula sa sugat ni Hana hanggang sa nawala nito ng malay. Kumuha kami ni Paulo ng mga halamang gamot sa kagubatan. Nang makabalik, agad naming ginamot ni Sir Gilbert si Hana.
Salamat sa inyo. Bukas magiging maayos na rin si Hana. Patawarin niyo po ako kung naging mali ang hinala ko sa inyo. Naiintindihan ko naman yun. Naipaliwanag na rin ni Hana sa iyo ang lahat. Walang may kagustuhan na mamatay si Abby, kundi ang mga agaras na yun ang pumatay sa kanya. Sobrang maling desisyon na papasbasan niya ang punyal na yun sa mga diwata para mapatay mo si Hana. Mabuti na nga lang po at ginawa niya yun. Di napatay ko siya. Kuya Aris, magpahinga na po muna kayo para medyo lumakas po kayo. Ipahinga nyo na rin po yung mga sugat ninyo. Pagkasapit ng umaga, mas naunang nagising si Hana sa aming lahat. Nagising na lang kami sa masarap na amoy ng niluluto niya sa kusina. Kagad akong bumangon para puntahan siya. Wala na siyang sugat at mukhang maayos na siya. Napalingon siya sa akin at ngumiti. Hindi ko na mapagkakaila ang dahilan kung bakit ilang beses akong naduwag na patayin siya. Dahil tunay ngang nagkagusto na ako ng malala sa kanya. Inamin kong galit ako, pero hindi ko may tatago ang tunay kong nararamdaman. Ang bilis naman gumaling yung mga sugat mo. May sikreto kasi ako eh. Ito nga pala yung luto na kaldereta. Paborito to ni tatay eh. Pakitawag naman sila oh. Gising na rin naman si Paolo. Yung tatay mo na lang ang tatawagin ko. Hindi nyo na ako kailangang tawagin, nandito na ako. Kakain na ba tayo? Ate, mukhang masarap yan ah. Masarap talaga no? Pagkatapos nun, hindi na namin pinag-usapan ang mga nangyari. Dinala kami ni Sir Gilbert sa baryo na aming inalisan at doon na kami totoong nagsama ni Hana. Kasama rin namin sa iisang bubong si Paulo at itinuring ko siyang tunay na kapatid. Masaya ako dahil nabigyan ko na ng hustisya ang pagkamatay ng dati kong nobya. Sa kasalukuyan, may anak na kami ni Hana, isang babae at lalaki. Nakapagtapos na rin ng pag-aaral si Paulo at mayroon na ring sariling pamilya. Maraming salamat po, Miss Soledad, sa pagpili ninyo sa aking kwento. At dito ko na ho ito tatapusin. Salamat din po sa inyong mga tagapakinig na naglaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Muli po, salamat at more power sa inyong channel.